Chairman, another point. Ang sinasabi ho ninyo, yung mga campaign contribution, hindi na kailangang ideklara? Kailangan ideklara pero hindi na po siya criminal offense? Yan po yung sinasabi ng ating bagong batas. Yung batas na 30 years ago na rin na nag-amenda sa Omnibus Election Code ng 1985. Matatandaan po, Sir Angel, sinabi ko nun dati, base po sa ating pong Omnibus Election Code, kinakailangan magsabit ng sose, kinakailangan magkaroon ng revelasyon, sino ang mga nag-donate, sino ang mga nag-contribute na sa mga kandidato, political parties o kaya sectoral organizations. Subalit nagkaroon po ng pagbabago doon po sa 1991 na synchronized election law na nagsasabi na dapat kahit na po hindi ito maideklara yung mismong contributors, hindi na po ito kasong kriminal. Maaari pong administratibo, may kailangan na 2,000 hanggang 20,000, subalit hindi na po ito kasong kriminal. Doon po yan sa mismong mga kandidato sa Angel. Subalit, yung mismo Omnibus Election Code ay nagsasabi pa rin na ang mga contributors o yung mga donors ay dapat namang mag-report pa rin. At kung hindi na po makakapag-report yung mga donors and contributors, sila ang haharap sa kasong kriminal. So, ibig sabihin si Angel, tingnan niyo po yung senaryo. Maaaring yung dalawang grupo na yan, yung isa mag-report, yung isa hindi, kaya mahuhuli eh. Kaya kung tutuusin, dapat pa rin mag-report yung parehas na dalawa. Kasi yung isa magiging kriminal, yung isa naman administrative lang. Pero magagamit mo yung declaration ng isa para lang idiin yung isa naman. Ayun. So ang pwedeng habulin criminally, yung contributor, yung donor. Ay, opo yung donor, yung contributor. Pero Sir Angel, tingnan niyo po ito ha. Kung yung si donor o contributor ay magre-report kay COMELEC at pagkatapos yung mismong nakatanggap na kandidato, partido politikal, ay hindi nag-report, di kitang-kita yon sapagkat nag-report yung donor contributor. Ngayon, ito ngayon pong kandidato, maaaring hindi siya kasong kriminal dahil binago nga po yung batas at wala namang magawa si COMELEC tungkol dyan. Ang mangyayari, itong mismong kandidato, haharap na yun sa kasong perjury dahil hindi siya naging makatotohanan sa kanyang nireport. So, ibig sabihin, yung pagre-report ng isa, mahuhuli naman yung isa. Halimbawa naman, yung kandidato nag-report naman ng contributor o kaya donor. Pero yung donor-contributor hindi naman nag-submit kay COMELEC, siya naman ngayon ay makakapagdiin doon sa contributor o donor na hindi nag-report kay COMELEC. Okay, so perjury ang magiging pananagutan nung kumandidato na hindi nag-report. O kulang yung ni-report, pero bukod doon, administrative liability ang mga pwede niyang kaharapin. Yes po. Okay. Tama po kayo, Sir Angel. Pero criminal naman sa part ng mga donors or contributors na hindi nag-report. Anong batas po ito, Chairman? Yung po 1991 synchronized election law. Yung po yung batas na pinagsabay-sabay ang halalan. Kung kaya naman, lahat ng mga halalan natin, katulad ng national local, ay pinagsabay-sabay na dahil mula po noong 1991 ay nagkaroon na po ng synchronization ng election. Doon po nakalagay yan, yung mismong amendment ng batas na hindi naman kinakailangan i-report yung pangalan ng mismong contributors. Ibig sabihin, hindi na po ito kasong election offense. Subalit ito ay at kasong administratibo. Kung kaya naman, dito sa atin sa Angel, pagka po hindi nag-report ang isang kandidato, hindi nag-submit ng SOSE ng isang beses, isang pagkakataon, ay haharap po yung mismo kandidato ng kasong administratibo. May fine lamang po yan. Subalit, kapag po hindi nag-submit yung kandidato ng dalawang magkasunod na eleksyon ng kanyang SOSE, siya naman po ay mahaharap sa kasong perpetual disqualification to hold public office. Pangalawa, bago siya ma-disqualify. Yes po, kaya po parang pag tinignan nyo, dapat talagang binabago na yung batas sa Angel. Nataling-tali po yung kamay ni COMELEC. Bakit? Kasi kinakailangan baguhin natin ang batas dahil siyempre yung iba, lalo't unang beses natatakbo, ba't pa ako magpapile ng SOSE? Tukan naman, administrative case lang naman o liability, baka magkamali pa ako, makasuhan pa ako ng perjury. Yun po yung isang problema eh. Sa tapos sasabihin, sa pangalawa na lang magsasabit ako. Kasi pag sa pangalawang beses hindi ako nagsabit pa rin ng SOSE, o di meron naman ako ngayong perpetual disqualification to hold public office.